Si Bakay na kaya nitong Magnolia Chicken Templados. Itong si Coach Chito Pictolero pagkatapos yung nakakahiyang talo nila kontra dito sa Meralco Bolts kung saan 51 points lamang ang na-score ng buong koponan. Yung 51 points na yan, sabi nga nung iba, isang quarter lang yan sa San Miguel Beer. At yun ay nagawa nila buong game. Walang player ng Magnolia ang naka-double figures at mula umpisa hanggang huli ay pinukpok sila ng Meralco. Ang magiging problema pa dito, ang susunod na game ng Magnolia ay kontra sa Terra Firma na alam naman natin ay maganda nilalaro ngayon at meron pang TNT. Medyo dati ang Magnolia ay hinahabol ang Ginebra doon sa number 2 spot sa playoffs. Ngayon pwede pa silang bumagsak sa number 7 kapag hindi naging maganda ang resulta ng dalawang huli nilang laro. At sabi nga nung iba, dapat masisi dito si Victolero dahil siya dapat ang nagmo-motivate sa mga player. Siyempre alam natin hindi lahat dito sa coach. Siyempre yung mga player sila naglalaro doon, may responsibilidad din sila. Pero yung coach dapat kapag hindi na niya nakikita na maganda ginagawa ng player ay dapat pinabalasan na to. Hindi rin nakatulong yung mga injury to sa mga players nila katulad ni Gio Halalon at ito si Calvin Abueva, limitado na rin na minuto. Kaya sa tingin ko medyo delikado nga ang lagay itong Magnolia Chicken Templados ngayon. So ang tanong, ito kayang Magnolia ay magkakaroon ng tinatawag na revamp pagkatapos nitong hindi nila magandang pinakita. Ang sabi nga nung iba, nagsisimula pa lamang ito at kapag ang Magnolia ay tuluyan na hindi maganda nilaro, malamang ay mapalitan na yung kanilang coach at pati na rin yung iba nilang mga players. Tignan natin kung ito talaga ay matutupad. Pero sa ngayon pwede nating masabi na ang Magnolia ay kailangan gawin ang lahat para masiguro na sila ay mas magiging competitive dito sa remaining na mga games nila para maganda naman ang resulta. Kahit na nakuha ng Barangay Ginebra itong si David Morel, sinabi ni Coach Tim ko na gusto pa nilang magdagdag ng iba pang mga iba pang mga small forwards o kaya power forwards dito sa kanilang lineup dahil iyan ang area kung saan sila ay malakas. O malakas dati pero yun nga lang dahil sa mga injuries ay nagkulang sila. So kailangan nilang humanap ng additional players bukod dito kay David Morel. Ang nakikita ko diyang isang posibilidad ay kunin ng Barangay Ginebra itong si Carl Brian Cruz o di kaya naman itong si David Morel. Kahit isa dyan sa mga nabanggit sigurado malaki matutulong dito sa Barangay Ginebra pagdating sa scoring nila dahil doon naman kilala ang dalawang nabanggit na players. Ngayon kung ikaw Barangay Ginebra, alam mo na baka yung mga nabanggit yung si Cruz at si Banal baka may makontrata yan sa MPBL. So kailangan i-buy out muna yan. Hindi naman yan siguro magiging problema sa Barangay Ginebra dahil alam naman natin ng SMC malalim ang budget yan pagdating dito sa kanilang mga koponan. Hindi naman kailangan bigyan ng long-term contract ng Barangay Ginebra itong si Cruz o di kaya si Banal. Pwedeng one conference lamang ang ibigay nila at kapag nakahanap na sila ng ibang player katulad ni Newsam, okay pwede na nilang bitawan itong si Banal o kaya si Cruz. Pero kung maganda naman ang ipakita ng mga nasabi, pwedeng bang matagalan na kontrata na ang kanilang ibibigay. Kaya sa ngayon, masasabi natin ang Barangay Ginebra, maraming options yan pagdating dito sa free agent. At nasa management na lamang kung paano didiskarte at kukunin ang mga nabanggit. Ang importante dito, si Coach Tim Cone at si Francis Chua, tinitignan yung future ng Barangay Ginebra at gusto nila siguraduhin na hindi lang sila aasa dito exclusively kay Jamie Malonzo at Jeremiah Gray pagdating doon sa kanilang mga wings. At meron pa silang ibang mga players na pwedeng puntahan kung sakasakali. Nanalo ang San Miguel Beer kontra NLEX Road Warriors kagabi. Pero mukhang merong bad news dahil na-injure itong si Mawala Tautua. At ang pinapangambahan nila ay baka ito ay isang MCL sprain. Na-injure si Tautua sa isang rebound play at hindi na siya nakabalik doon sa laro. Wala pang initial diagnosis na lumalabas dito o prognosis yung doktor nila. Pero mag-undergo ng examination nito si Tautua. Ang susunod na game ng San Miguel Beer ay sa May 1 kontra dito sa Blackwater Boxing. So kailangan nating makita kung ito si Tautua ay makapaglalaro. Ito si Tautua ay naging malaki na ang parte dito sa San Miguel Beer. Yung last 4 games niya ay double figures na ang ina-average nito. Ang problema nga lang dahil dito sa injury baka ma-setback to ulit at kinakailangan niya ng recovery. Sa panig ng San Miguel Beer, ang importante dyan ay na-clinch na nila yung number 1 spot at yung twice to beat advantage.
So technically no bearing na yung last 2 games ng San Miguel Beer, ito sa Blackwater at ito sa Meralco Bolts. Pero syempre gagawin pa rin nila lahat para sila ay manalo. Sa ngayon, kailangan natin makita kung anong adjustment ang gagawin ni Coach George Gallant. Dahil nga kung sakali na si Tautua hindi makapaglaro, dito naman ma-expose yung kakulangan sa big men ng San Miguel Beer at napipilitan silang gamitin si Don Trojano na power forward. Ngayon kung ito si Tautua hindi makapaglalaro, ang tanong sino maglalaro ng backup center sa San Miguel Beer? Yan ang problema nila ngayon kung ito si Tautua ay na-injure. Kaya kailangan pag-isipan itong mabuti ng San Miguel Beer. Hindi lang dito sa mga natitirang laro, kung hindi maski na dito sa next season. Katulad yan, pag na may na-injure kayong big man, sino ang papalit? Kaya mukhang kailangan talaga ng San Miguel Beer na kumuha ng isang power forward na makatutulong dito sa lineup nila. Kung hindi, baka sila rin ay magkaproblema pagdating ng playoffs nito. Itong TNT Tropang Giga ay isa doon sa mga teams na sa tingin ko ay pwedeng i-alok nitong Converge Fiber Excess itong si Shonny Winston. Dahil alam natin nga na itong si Winston ay up for trade na at naghahanap na lamang ng mga teams na pwedeng kumuha sa kanyang serbisyo. Sa ngayon kasi masasabi natin na maraming mga teams ang interesadong makuha ang wingman, pero depende rin yan kung sino ang i-offer ng kabilang kupunan. Sa panig ng TNT, marami naman silang pwedeng i-offer dyan. At isa sa nakikita ko si Kim Montalvo. Plus, pwede rin silang mamigay ng mga future first round o second round picks. Sa panig ngayon kasi ng Converge, alam natin na sila ay magre-rebuild. So, ito ang kailangan pag-aralan din ng TNT kung gusto nilang makuha si Shonny Winston. Alam natin na si Shonny Winston ay magiging magandang fit sa TNT dahil naghahanap sila ng isang player na pwedeng pumalit doon sa scoring ni Mikey Williams. At mukhang itong si Winston nga ang nababagay dyan. So ang tanong ngayon ay kung saan mapupunta itong si Winston at kung sa TNT nga sino pwede nilang ibigay. Depende kasi yan kung sino ang gusto ng Converge. Not necessarily naman na wingman din ang gusto nilang maging kapalit. Kasi magdedepende yan kung sino-sino makukuha ng Converge dito sa draft. At syempre dito sa MPBL malamang kukuha din ng mga players itong Fiber Xers. Kaya abangan na lang natin kung ano ang mangyayari sa sitwasyon dito. Pero importante itong si Shonny Winston ay available yan at ang TNT gagawin ng lahat para makuha serbisyo nito. Kasi kung matetrade ang nasabing wingman, gugustuhin ng TNT na sa kanila yan mapunta at huwag malipat dito sa kampo ng SMC. Sa ngayon, itong si Coach Chot Reyes, syempre nakafocus yan dito sa pagpapadala ng team sa playoffs. Pero yung management tinitignan na rin yung mga posibleng trades na mangyari dito pagkatapos ng conference in preparation for next season. Shoutout kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa. At maraming salamat sa pag-like sa ating Facebook page. At shoutout din kay John Mark Cantos, John Ray Mark Escuela. Pinabati din natin si Katsakino Tukusin, Ronald Barbosidad, Jonel Alagon, pati na rin si Archie Bueno Talina family, Anthony Alon family, Alexis De Terala, John Mark Cantos, John Ray Mark Escuela, Romeo Conchada, Michael D, si Ronald Barbosidad, Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Donald Santiago, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer, Joseph Pineda at ang iba pa nating taga-subaybay.